Zontes 400M o ADV 350. Tagal na naman nating walang ride. Yung lagi rin pala tayo natatanong kung anong bago dito kay ADV. Sa ngayon wala naman. Ito pa ring red garnish, itong handguard, brake reservoir cover, and syempre itong winglet side mirror natin. Ito pa rin naman yung camelback seat natin na maraming kalmot ni Ming. Ito yung radar ng Aiuchi BX natin. Yan, ito yung Aiuchi BX. And congrats pala sa mga nakapag-avail ng 25% discount natin dito Tapos na yun, pero don't worry, may 22% discount pa rin naman tayo. So for today's video, kwentuhan lang tayo. Kasi parang bumalik na naman yung pagkagusto ko sa ADV 350. Parang kinoconsider ko na naman bumili. Pero tuwing nagpo-post tayo ng tungkol sa ADV 350, dami ko rin nakukuha ang comments about doon sa Zontes 400. Kaya tara, pag-usapan natin yun. Ngayon ko lang napansin, bumagay pala tong t-shirt natin dito sa mga red accent ni ADV. Parang nahihilig tayo ngayon sa sa black and red combination. Pero going back sa topic guys, kung papipiliin kayo, ADV 350 o Zontes 400? Actually, tinitingnan ko ngayon to be specific yung Zontes 400M. Kung di ko nagkakamali kasi 5 variants yata yung Zontes 400. May G, may D. Hindi ko lang kabisado yung iba pa. Pero yung M, ang alam ko yun ang pinakamura. 328,000 yata ang SRP nun. So dagdag ka na lang ng konti galing sa ADV 350, di ba? Ba't ko ba bigla na consider yung Zontes ngayon? Kasi nga ang daming comments sinasabi na mas sulit yun dahil pwede mong ipasok ng expressway. Tapos yung Zontes 400M kasing laki lang daw ng ng NMAX. Iba pa rin kasi pag makakadaan ka ng expressway. So imagine kung pupunta akong Alabang from Parañaque, imbis na magsa-service road ako, diyan ako dadaan sa loob, sa highway, di ba? Napaka-convenient nun. May mga napaload na naman akong mangilan-ngilang review ng Zontes 400M. Hindi ka naman daw mabibitin sa highway. Pero siguro, personally, ang pinaka-curious ako since kasing laki nga daw ng NMAX yun, sabihin na natin kaya sumabay ng power sa highway. Pero anong pakiramdam? Hindi ka ba tatangayin ng hangin? Or stable pa din ba at high speed? So hopefully soon, makapag-test ride tayo, review ng Zontes 400M. Or kung meron kayo marirecommend na ibang variant ng Zontes 400, kung ayaw nyo ng M, iba yung gusto nyo, pa-comment down below naman, pasabi na rin kung bakit. Pero dun sa mga owner din ng Zontes 400M ngayon, favor, pa-comment din naman kung ano yung mga gusto nyo doon sa scooter na yun, ano yung mga ayaw nyo, para once dumating yung time na ma-test ride ko, kumbaga mayroon na akong expectations, alam ko yung mga aabangan ko, ma-validate yung mga sinabi nyo kung same din ba yung may experience ko. Nakita ko rin yung panel ng Zontes 400, napakaganda. Ano na siya, color TFT na napaka-vibrant din ng kulay ng screen. Kaya nga lang napansin ko, hindi naked handlebar yung Zontes 400. So iniisip ko lang kung yun ang kukunin natin, saan ko ilalagay itong Aiuchi. Pwede naman kasi ito sa side mirror mount, kaso gusto ko sa gitna Sana na lang pwedeng maglagay ng crossbar sa windshield nung Zontes 400. Pansin ko kasi doon sa mga X-Max na nagkabit ng Aiuchi, naglalagay sila ng crossbar dito sa malapit sa windshield. So dito nila nalalagay yung Aiuchi device. Nung nakita ko rin sa videos yung Zontes 400M, pasok naman sa akin yung style, yung itsura. So ang hirap guys, ano ba? Zontes 400M o ADV 350. And shoutout nga pala sa Para Clothing. Salamat sa napakaganda na ating t-shirt, napaka-presko, napakaangas sa itsura. Money maker. Kadami ro pera mo pag ito yung suot mong t-shirt Yan guys, meron ng Apple CarPlay yan. So pwede ka na mag-Waze, mag-Maps dito. Hindi mo na kailangan maglabas ng phone. So recently tayo, nag-promo 25% discount. Marami rin tayong followers and subscribers na nakapag-avail nun. So congrats sa inyo. Pero sa mga hindi umabot, don't worry, may discount pa rin naman tayo, pero 22% na lang. Malaki pa rin yun, laking tipid pa rin. May remote na rin to guys. So from Maps, pwede ako magpalit ng view. Yan, rear view. Gamitin nyo lang yung discount code ko, Newbie Rides, para ma-avail nyo yung 22% discount. And kompleto na to guys, meron na rin tong TPMS or tire pressure monitoring system. So yan kita ko dyan yung PSI ng gulong ko. May radar na rin to. So kung merong sasakyan sa blind spot mo, mag-a-alarm yan. Pero most of the time, naka-rear view ako dito sa Aiuchi. Paraning kasi ako pag nagmumotor, gusto ko kita ko lagi nasa likod ko. Ikot tayo dito sa so sobrang relaxing na part ng Alabang. May mga puno Sobrang chill na chill dito. Dami din nag-e-exercise, tumatakbo, nagbabike. So mabalik tayo doon pala sa mga Zontes owner. Kamusta yung PMS? Mahal ba o tama lang? And kung may kailangan kayong palitan na parts, hindi ba problema ang stock? Hindi pa kasi ako ganun ka-familiar sa brand. Pero madalas ko naririnig yun, kaya sobrang na-curious ako. Kaya nung nire-research ko din, daming features. Busog na busog. Tapos very affordable yung SRP. Kaya ang tanong ko dun, wala bang catch? Talaga bang sulit?
Pero syempre makakasagot lang yan yung mga owners na ngayon ng ng Zontes. Kaya guys, sana makita ko kayo sa comment section natin. Marami rin akong tanong sa inyo. Pag ADV 350 kasi sulit magkaroon kung taga Visayas or Mindanao ka, di ba? Madadala mo kahit saan, or siguro kahit nasa ibang bansa like sa Japan, di ba? Kung saan galing ang Honda. 125cc lang naman ang requirement nila sa sa expressway. So pag sa Japan pala, kahit itong ADV 160 natin pwede kong dalhin sa highway, no? Naiintindihan ko naman kung bakit hindi pwedeng i-apply sa atin yon sa Pinas, yung ganong ruling. So real talk lang hindi naman kasi ganun kadisiplinado yung mga riders sa atin kumpara mo sa ibang bansa like Japan. Pero kung ako yung tatanungin, sana ibaba kahit konti. Sana gawin kahit 300cc, pwede nang pumasok sa expressway natin. Para yung mga naka ADV 350, mga naka X-Max, pwede na mag-highway. So tutuusin, pwede naman dapat yung dalawang yun eh. Enough power naman, malaki naman, mabigat rin, so stable yun sa highway. Pati yung Yamaha MT-03 pag nagkataon, pwede na rin, di ba? Goods na pang highway yun. Sana meron makarinig nitong nagsasasabi natin ngayon. Kahit 300cc lang. Yung mga below 300cc, naintindihan natin talagang yun, negative sa expressway. Masyado nang delikado pag nadagdagan ng kamote sa expressway. And again, hindi ko naman nilalahat ha. Siyempre marami pa rin namang matitinong rider sa atin, mga disiplinado. Pero again, aminin na natin, mas marami yung walang disiplina or yung tinatawag nga nating kamote. Ewan ko, ganun yata talaga sa Pilipinas. Kultura na natin yung yung lack of discipline. Pinagko-connect ko na yun eh. Kaya for me, siguro talamak din ang corruption sa atin. Dahil na rin dun eh. Kasi bottom line, talagang kulang tayo ng disiplina dito sa sa bansa natin. Huwag na nga natin pag-usapan yung corruption na yan. Masi-stress lang tayong lahat. Pero quick plugging pala guys ha. Kasi kayo na nga, di ba, pinakita ko yung mga nakakabit kay ADV 160 natin. So sa mga interesado dyan, ililink ko na lang dito sa video via YouTube Shopping. Kasi since hindi naman tayo anak ng contractor, hindi rin tayo politiko, kailangan nating lumaban ng patas. Kailangan nating kumita ng pera sa tamang pamamaraan. Kaya yun. So sa mga bibili ng mga parts natin via our link, may konti tayong commission doon. Maliit na commission lang naman. Hindi naman trillion. Pero malaking tulong na rin yun. And again, sa mga bibili, susuporta sa mga affiliate links natin, maraming salamat na kaagad sa inyo. Medyo dumidilim na. 5:26. Naalala ko nung nagbakasyon kami sa Europe, ibang iba doon. Alas 8, alas 9 napakaliwanag pa, mataas yung araw. Sobrang late maggabi. Dito sa atin mag-aalas 6 pa lang, padilim na eh. Yun nga pala yung travel vlog natin na yun, hindi ko pa nagagawa. Naumpisahan ko na naman mag-edit pero malayo pa, tagal pa matapos yun. Pansin ko lang kasi tuwing nag-upload tayo ng travel vlogs dito sa channel natin, parang hindi ganun kalakas yung demand. Pero sa mga interesado dyan, pa-comment down below, let me know kung gusto nyo makaprood ng travel vlogs din dito sa channel natin. Para kung marami naman may gusto, prioritize natin yun. Alright, so maraming salamat sa mga sumama sa pasyal natin today. Again, quick kwentuhan lang naman. Pero dun pala sa mga hindi pa nakasubscribe, please click the subscribe button below and like and share the video. Pa-follow na rin yung Facebook and TikTok accounts natin kasi doon tayo madalas mag-post ng mga short form content natin. Kaya guys, dito ko na muna patuloy yung video. Kita-kita tayo sa next one. Ingat kayo lahat palagi, always ride safe. Peace out.